Good day mga kaihaw, kamusta kayo? Tara, kwentuhan tayo. Pag-usapan natin ngayon yung kwento na marahil yung iba sa inyo, alam na, at marahil din yung iba sa inyo, hindi pa. Siya si Mordecai Ham. Si Mordecai Ham is a powerful, independent, evangelical preacher noong 1800s and 1900s. At noong 1934, siya ay nag-preach sa isang tent revival sa Charlotte, North Carolina. At habang siya ay nagpe-preach, may napadaang dalawang binata, 16 na taong gulang, at nagpasabi, "Ha? Ano yun?" Dahil na-curious yung dalawang binata, pumasok sila sa loob ng tent. Dahil ang naririnig nila, ang preaching ay about love of the Father. Kaso, may problema. Pagpasok nila sa loob ng tent, wala silang maupuan. At dahil sa wala silang maupuan, nag-decide na lang yung dalawa na umalis. Pero bago pala sila makaalis, may humablot sa kamay ng isang binata. At yun yung usher. Sabi ng usher, magagawa ako ng paraan para kayo makaupo. At simula nung araw na yun, yung dalawang binatang napadaan lang, tinanggap ang Panginoon. At nangako na maglilingkod sa Panginoon. At yung isang binata ay tawagin natin sa pangalang Billy Graham. Si Billy Graham ay isang evangelical preacher, tent revivalist, crusader, na napakaraming taong napatanggap sa Panginoon. Na kahit mga presidente ng Amerika, mga naging presidente, mga hari, ay hindi pwedeng hindi siya makilala. At yung isang binata naman, ay ang pangalan ay Grady Wilson. Si Grady Wilson ay siya yung bahala sa mga crusade, sa mga preaching ni Billy Graham. Kumbaga sa madaling salita ay teamwork sila. Mula noon, gumamit ang Panginoon ng taong magbabago sa mundo. Hindi si Mordecai Ham, hindi si Billy Graham, hindi rin si Grady Wilson, kundi yung usher. Yung usher na walang nakakaalam hanggang ngayon dahil hindi nakasulat ang kanyang pangalan. Pero yung ginawa niya sa Panginoon, hanggang ngayon, nakasulat sa kasaysayan. Nakaka-bless lang ang Lord, no? Parang yung usher na ginawa lang niya yung tungkulin niya bilang usher. Sabi nga doon, one act of obedience is enough. Kaya mga kapatid, kahit simple lang tayo, kahit saserve lang tayo sa ministry, kahit wala tayong mataas na platform, kahit wala tayong mataas na katungkulan, gawin natin yung marapat dapat at nakalulugod sa Panginoon. To honor God and make disciples. Be good in public, be better in private, and be at your best at your secret. God bless everyone.